Okay, sunod naman natin ay itong Sakura daw to. Parehas ang sira, sabi ng may-ari, may power, hindi nagsiswitch yung relay. So baka kinalikot niya din to, malamang baka matagalan tayo. So kalasin na muna natin. Saan ba? Ito. Yan. Nakatali. Yung isa pinutol na natin yung tali. Ayan, saan? Ayun. Ayan, Sakura nga mga boss. Mukhang lumang ano pa to na Sakura. Lumang version pa oh. Ayan. Lumang version pa ata to ng Sakura. So ayan na lang natin dito. Pugutin ko na lang dito. Saglit lang mga boss. Roasted na mga tornilyo. Yun, sabi niya malinis na daw to. Ayan, nilinis na nga. Kaya lang, ano ba nangyari dito? Hindi nagsiswitch yung relay. Ito yung laman niya. So bago na rin yung capacitor, 100 volts na nilagay oh. Duda ko dito, may mga board naman to na ano, na nagkadatuklap. Ayan, nakaano na rin oh, nakarekta na rin yung linyada niya. Iba kasi talaga pag nagalaw na eh. Yan. So pwede naman yan ilapit na lang doon. Okay naman to. So ilapit na lang natin, naabot ba? Kaya naman natagawa ng paraan. So ayos yung diode nyo, naka heatsink kayong dalawa oh. May kinalawang, parang kinalawang yung okay. Check nga natin, isaksak natin. Daan ko sa test valve. So test valve natin, ayan, power on muna natin, tapos on natin dito. Okay, may power. May power na siya, kaya lang, yun nga, hindi nagsiswitch yung relay. Oh, parang nagswitch naman ah. Oh, nagswitch naman. Sabi ng may-ari, hindi. Ayun, nagswitch naman oh. Testingan na. Baka walang sounds. Testingan natin. Baba muna natin tong test valve. Nag-switch naman. Check natin. Ito, right and left. Okay. Then audio. Lagay tayo ng audio. Saan ba yun? Pag nakaangat A, saan ba tayo nakabit? Sa B. O lubog natin, B tayo. Power natin. Ayun. So ayun, walang sounds mga boss. Ulit tayo. Wala. So wala siyang sounds. Walang audio na pinapasok. Lipat natin sa kabilang channel. Wala. So wala siyang sounds. Ang gagawin natin dito ay ipapaalam ko muna sa may-ari
kung anong gagawin. Pero para makapag ano tayo, makapag-estimate, kasi minsan estimate ko na walang hindi ano, kakalasin ko muna tong board para makita natin yung sitwasyon ng PCB. So balikan ko kayo mga boss. Nakalas na natin tong board. Malinis na nga kasi sabi ng mga nilinis, kaya lang may mga kinalawang na pyesa. Katulad niya, no, 36 volts yan. Kinalawang niyan, papalitan natin. Ito pa, tapos ayan, no. So bakit ko sinasom? Para makita ng viewers natin na talagang totoong kinakalawang. Baka mamaya sabihin na kininto mo lang na kalawang pero wala naman. So isa-isahin natin yan mga boss. Dito may mga yan. Katulad yan 3.3 kinalawang na. Ito ginawa na lang ng paraan. Wala ata mahanap ng 68 picofarad. Then atras tayo. Yung likod naman ang titingnan natin. Ano bang problema ng relay? Okay naman yung relay, nagsiswitch naman. Mukhang hindi lang nahihinang na maayos, oh. So nilinis na daw to ng may-ari. Ayusin lang natin ang bahagya tong sa ano, sa capacitor. So ang kapitan ay ano ba yung nangyari diyan, pumuti. Yung kapitan niya lang ng ano, para expand lang natin. Tapos iglo natin para hindi gumalaw-galaw. Kasi gumagalaw baka mag-loose. So dito, so far mas maganda pa yung board niya kumpara doon sa ginawa nating 502. Antayin ko na lang yung go signal ng may-ari para kailangan kasi makapag-usap muna at maikwento ko muna sa kanya kung anong gagawin dito sa amplifier bago simulan para alam niya. So yung magsasuggest tayo ng mga dapat gawin, anong gagawin, at magbibigay tayo ng estimate. Then kung okay na sa kanya, tuloy-tuloy tayo. Okay mga boss, update ko na lang kayo pag nakausap ko na yung customer. Antayin ko muna siya. Habang nag-aantay ako, baka busy yung customer, sinimulan ko na yung pag-check ng mga pyesa. So dito muna, kinalas natin yung area na yan. Ito yung mga pyesa niya. At ayan nga, napansin natin katulad nito, Zener diode to na 36 volts. Kinalawang na, ayan o. Kalawang na talaga siya. Tapos yung ibang resistor kinalawang na. Yung iba naman dyan na pwede pa, ibalik natin. Pero yung may kalawang, wag na kasi mga hawa pa yan. Yung diode, mukhang okay pa naman. Yung isang diode. Tapos itong capacitor, kinalawang na din yung pinakapaan niya. Tsaka mapapansin nyo, umurong na din yung ano nyo, yung pinaka cover niya. Nagsisimula na rin yung corrosion sa katawan. So yung katawan kasi ng capacitor na to ay aluminum. Ayan o, nagsisimula na yung corrosion. Yung corrosion naman sa aluminum ay yung para nagpupulbos o nag-aasin-asin. So palitan na natin to. Then sunod naman dyan ay nakita ko din yung paa ng ano na to. Ilawan nga natin. Yung paa ng mga transistor kinalawang din. So papalitan din natin yan. Ngayon, pagkatapos nating maibalik dito yung mga ayos naman, lalagyan natin ng bago. Tapos dahan-dahan tayo uusog papunta doon. So mahabang proseso yan at dahan-dahan ko lang din para hindi tayo magkamali. Mas maganda na yung slowly but surely kaysa naman i-rush natin tapos biglang sumablay. So doon sa capacitor naman nilagyan ko na ng glue yung paa niyan, tapos inayos ko na yung inang. Then after nyan, antayin ko yung may-ari kasi yung sinasuggest ko na palitan lahat ng potentiometer. Hindi ko talaga pwedeng galawin yan hanggat wala siyang pasabi. Dito naman sa kalawang na yan, pati yan, ito kasi pwede namang hindi palitan, pwedeng palitan. Pero isasuggest ko din sa may-ari na palitan na rin to para wala nang hassle. Kasi yung kalawang niya, pag nagpulbos yan, dadamay naman yan dito. Yan. So yung mga talagang kailangan palitan o ayusin, yun na muna ang gagawin natin habang hindi pa nagre-reply yung may-ari. Okay mga boss, natapos na natin tong mainboard. Ito yung mga napalitang pyesa dyan. Then lalagyan lang natin ng electrical varnish yan pag okay na. Sa ngayon, pati itong dalawang jack pala, kalawang na kasi, pinalitan ko na. Then doon naman tayo sa mainboard. Sabi ng may-ari, ako nang bahala dito. Kaya ang ano ko dyan,
papalitan ko na lang lahat ng mga potentiometer para isang gawaan na. So kakalasin ko yun, tatabi muna natin to, then ayusin natin yung dapat ayusin dyan. Ayan mga boss, bali kinalas ko na tong harapan para check up. So yung iba ditong potentiometer hindi pa napalitan, may iba naman napalitan. So gagawin ko dyan para walang hassle, lahat na lang papalitan ko mga boss. Nga pala, itong model na to ng Sakura na 735 ay walang MP3 input. So nagulat ako, wala siyang MP3 input. Yan o. So usually parang dito ata o dito sa may mic section nakalagay yung ano, walang MP3 input to oh. Yan. So maganda. Maganda to, walang MP3 input. Ano bang taon to? Aralin nga natin mamaya, hanapin ko mamaya sa board kung may nakalagay na ano. So dito may mga napalitan din na piyesa. Siguro nilinis lang to. Ayan. Ayusin na lang natin. Ayan, may mga malapit nang maputol o putol na talaga na jumper o ano, PCB. Kasi dito, ayan, may jumper na. So ayusin na lang natin yan mga boss. Unahin ko siguro muna yung wirings na yan. Paano ba yan discarte dyan? Kaya ba yan ng ano, isakit diretso or ano? Kasi nakahinang siya ng gano'n, no? Siguro try ko ng ano, palitan ko muna lahat ng potentiometer tapos double check ko pa. Update ko na lang kayo kung sakali mga boss. Mga boss, natapos na siguro dito sa harapan. Ayan, bago na yung pinaka connector nya. Ayan, nilagyan natin ng glow. Naparami pa nga yung lagay ko ng glow. Ito yung dati nya. Tapos mga potentiometer bago na rin yan, may grounding na rin. Yung switch, pinalitan na natin tong switch nya na on off. Ito yung dati. Yan, nakahanap ako ng kaparehas na medyo oblong yung ano nya, kasi oblong dyan, oh. Nakahanap tayo, nilagyan na lang natin. So ibabalik na lang natin to dyan para matesting din natin kung ano. Yung switch pa pala dito, kung gumagana pa. Testing ko na lang to. Pero ibalik ko na muna dito yung mga board para hindi makalat. Mga boss, ayan na, ikabit na natin, gumagana na. Yan. Ang problema lang niya yung microphone, walang echo. Hello, sound mic testing. Walang echo, tapos yung isa hindi gumagana. Hello. Wala talaga mga boss. So napandar ko na, kaya lang kakalas na naman uli ako ng harapan kasi may problema tong ano niya, bakit walang echo. So titingnan natin yung pihitan ng echo o yung wiring kung nag-loss or yung mismong piyesa sa ilalim. So mga boss, na-trace ko na kung bakit sa tansya ko bakit walang echo. So walang echo tong mic input. Ngayon, syempre pumukus tayo doon sa ano, ito yung board ng digital echo section nya. Ito yung pinaka preamp nya, ito yung ano, pinaka digital delay IC. So yan, merong supply dapat yan at saka signal out. Ang unang tiningnan natin yung supply muna. So dahil nakagawa na ako ng ganito dati, alam ko na kung saan banda yung pin out ng supply. Pero pag ano, i-google ko na lang yung data ng IC tapos i-post natin dyan sa pinaka video natin para may idea din yung mga viewers natin. So ang supply nito ay ito, sa 2, 3, magkakasama yan sila mga boss. Mapapansin nyo, magkakasama sila papunta dito. Yan, tapos pagdating dito, resistor papunta sa paa na to. May resistor siya na 10 ohms. Ayan, 10 ohms siya. So chinik ko yung 10 ohms niya na resistor gamit ang tester. Yan, nakabasa ata tayo pero ano yan natin. Yan. Para masabi lang natin na
pag audio trace, mayroong tinatawag na babaybayin mo talaga or ano, susuyurin mo yung ano. Ayan, 10 ang reading. Tapos pagdating dito, pang-apat siya, di ba? Bilangin nyo, 1, 2, 3, 4. Pang-apat sa dulo, sinundan natin yan dito sa kasunod na board. So papunta yan dito sa board na yan, ito. Dito. So from dito, pag ganyan mga buso, so bibilang tayo ng 4 dito. 1, 2, 3, 4. So ito yun. Pang-apat. So chinik ko yan kung buo yung ano, linya, yung circuit nya. So from dito sa paanan ng isa, chinik natin dito. Ayan, nagbabuzzer siya. So buo yung linya. Tapos pagdating dito, tumakbo din siya papunta dito sa paanang isang wirings papapunta doon sa mainboard. So chinik natin yan kung tama yung linya. Ayan, nagbuzzer. So nagbabasa, ibig sabihin tama, okay naman yung linya, ibig sabihin maganda yung contacts ng linya. Then pagdating dito mga boss, ilagay muna natin to for ano lang. Pagdating dito, hindi puro tayo pagdating dito. Ilatag muna natin na maayos yung camera para ano natin. Yung yung tester natin dito na lang siguro. Wala tayong magandang angulo, no? So ito yon. So from dito sa dulo, tika lang, yung wiring natin, yung wiring na tester. So ganito po mag-trace ng linya. From dito sa dulo siya papunta dito. Ayan, nagbabas siya. So yung linya na yun papunta dito yan mga boss. Itong 5 volts na yan, no? Kaya lang may problema tayo dyan. Diyan tayo nagka-problema. Ibaba ko muna. Ibaba natin yung tester. So pakinggan nyo na lang yung buzzer kasi hindi naaabotin ng tester yan o ng camera. So pag kinik ko dito, ito yung pinakalinya niya sa ano, hanggang dito. Wala, hindi siya nagbabas. So tinanggal ko to. Dito mismo tayo sa paa nag ano. Wala. Itong pangalawa, ito yun. So gumagana yung pangalawa, nagbabas siya, oh. Itong pangalawa, ito yun. Wala. So may problema ba ring nag-loss yung hinang dito or ano? Kailangan kong kalasin uli yung mainboard. So skip muna natin, kakalasin natin uli yung mainboard. Titingnan natin. Ito yung pinaka-pin na ano na turo natin pantog. Ito yung pinaka-pin na 5 volts papunta yan dito. Papunta sa regulator na to. So problema natin, tinis natin dito hanggang dito. From dito sa ilalim dito hanggang dito. So malamang ulitin natin yung hinang na yan. Baka sakalang hindi na nagko-contacts. Kaya resolder na lang natin to lahat para sigurado. Kasi parang napansin ko nga din dito na ayan, oh, nagsisimula ng mag-loss yung ano. Kaya ulitin na lang natin lahat ng hinang. Baka sakaling maging okay na. So kung titingnan nyo, maganda pa naman, nakabilog kasi. Hindi natin alam sa ilalim, baka hindi na maganda yung contacts niya. Tanggal ko mga boss yung hinang, ganyan ang nangyari. O tingnan nyo. Wala na, hindi na pala kumakapit yung ano. Kumbaga hindi gaano kumapit talaga yung lead. Yung mismong board. So kalasin natin tong iba, malamang ganun din yan. Tika lang kasi ano, wala tayong lapatan ng camera. Tanggalin ko yan lahat para ano, ulitin natin. Kaya pala ano, nawala na yung contacts. Iba yung loss nya. Kung titingnan nyo, bago natin kinalas yung lead, ganito yung tsura nya, bilog na bilog.
So hindi mo akalain na lost na pala yan, oh. Hindi na talaga kumunta kasi yung mismong surface ng PCB nya wala. Kasi pag tinanggal yan na kapit, puti yan. So tanggalin natin lahat para ipakita ko sa inyo. Ayan mga boss, nakahanap tayo ng, ay nahulog yung screwdriver, ng magandang anggulo. Tingnan natin kung ano ba tong lead dulo ng panghinang ko. Tingnan natin yung iba kung ganon din yung resulta. So pansin nyo nga parang hindi nag-connect ko. So tingnan natin tong iba. Ayun. So yung iba hindi talaga gaano kumapit. Yung katulad nito, kapit na kapit yan kasi puti. Yan. May iba na maganda ang kapit, may iba rin na hindi maganda ang kapit. Bakit ko kinakalas isa-isa? Para malaman natin kung nakakapit yung puti o puti yung lead. Kasi may iba na hindi nakakapit. Papansin nyo yan mga boss, oh. Yung iba hindi ka nakakapit, hindi puti, hindi ano. Yan. So yung ito nakakapit to. Alang. So yan mga boss ang nangyari. Tinanggal natin isa-isa. Nakita nyo yan na hindi ka nakakapit. Kaya kakalasin natin yan, tapos kikis-kising ko muna para katulad nito. So malamang ito possible na may loss to. Papunta saan ba to? Yan. Ipapunta pala to dito sa input. So possible pag hindi natin to naagapan, posible din na mag-loss yung isang channel ng input natin. Kaya kailangan double check natin. Hindi porkit maganda yung kapit ng hinang sa labas maganda na talaga. Kaya ulitin natin yan. Kakalasin natin to, yung pinaka terminal. Pati mismo yung paa nya, lilihain natin yan para kumapit. Kung baka kikis-kisin natin. Ayan mga boss, puti na lahat. Ayan, hinihinang ko lahat, pinatungan natin ng hinang, kiniskis muna natin. Dahil dito naman sa terminal na sakit, ano ba gagawin natin dyan? Lapad ko muna tong camera. Saan na ba yun? Ito. So gagawin natin dyan, kikis-kisin din natin yan. 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 Pati yung ano nya. Yan. Malabo, no? Ayan. So mga boss, yan para matanggal yung dumi. Ibabalik natin to, tapos ihinang natin ulit. Testirin natin kung okay na yung contacts nya. So hinangin na natin mga boss, na nilagay ko na yung pinaka sakit nya. Ayan. Tapos hinang, siyempre lilinisan natin ng thinner. Kakar thinner. Ayan, malinis na. So pagkatapos, kabit natin tong sakit. Tapos titisilin natin from dito sa pin na to papunta dito sa pang last. Kabit muna natin. Yan. Tapos may baradalamunan to. Tester, asan na ba yung tester ko dito? Yung digital, yan. So buzzer mode tayo. Yan. Tingnan natin. Ay. So tingnan nyo na lang. Dito natin ilagay yung buzzer.
So ito yung pin na to. Ito, yan o. Dito. Ayun. Okay na. So gagawin ko, i-assemble ko muna, tapos kahit itong ano lang, itong board lang muna, ilatag natin na maayos. Tapos dito, susukatan natin ng voltahe dito kung meron na. Medyo ano lang talaga. So ito yung pinaka supply nya. Ito yun, yung galing doon. Ngayon susukatin natin kung meron na. Then susubukan natin yung, ay wala pa pala ako speaker. Lagay tayo ng speaker. Ayun, bobo. So speaker lang muna nilagay natin. Then power on natin. Nasa ilalim yung ano. Dito nakalubog din nata. Okay. So check na natin kung may supply na dito. So meron na 4.8. Ngayon nag-switch na ba yung relay? Subukan nga natin kung gagana na. Tulo. Uy, wala pa. Hello. Sound check. Wala. Ba't walang audio mga boss? May supply na. Tingnan lang. I-check ko muna yung speaker ko kung tama yung ano. Sound. Wala. Nawala. Baka may... yung effector. Hindi ko pa naikabit. Saglit lang. Effector pala doon sa likod. Yung parang ano. Wala pa pala. So, check. Hello. So, check. So, check. So ayos na mga boss. May isa pa tong kailangan ko pang ayusin. Hello. Itong isa parang wala siyang audio. Sound. Wala. So possible na may sira tong input. Input jack o kaya yung pinaka ano. So gagawin natin diyan ay check natin yung volume. Alam ko may individual volume to pero patayin ko muna yung pinaka power nya. Ayun. Then gamit tayo ng analog kasi gumagana naman yung iba. Tingnan natin kung may konting, tabi muna natin to si digital. Tapos na servisyo ng digital nasa tabi. Hirap nito, maliit ang misa. Dito si analog. Sa analog kasi pwede natin ma-check dito. Sana ba yung pinaka na ito? O ito. Wala. Gayahin nga natin dito sa kabila. So usually dapat meron siya. Pag ginalaw mo tong switch, so makikita nyo dito. Ito yung ayos. Yun natin yung switch. Yan. So gumagana. Ibig sabihin okay yung contacts. Subukan natin dito sa isa pang terminal. O gumagana din. Ayan o. Ayusin natin yung on, off. So gumagana siya sa kabila pa, isa pa. So possible na may iba pang sira to. Aalamin natin. Okay. Ayan o. So okay yung jack. Babaybayin ko yan mga boss. Kung saan papunta to. Yan. Dito yan. Tapos papunta dito. Then sa IC na yan. Tapos papunta din yan sa volume. Ngayon ang aalamin natin. So mahaba-habang ano yan. Update ko na lang kayo. Mga boss, ang ginawa ko dito, tinis ko muna yung pinaka audio nya. Ito nga yun, diba? Papunta yan dito. Then tumakbo. Ayan. Ito. Tapos papunta na yan. Ulitin natin. Ako naguluhan din.
Papunta yan dito, tapos ito na yon. Capacitor din na dalawa, papunta sa IC na yan. Ngayon, pinalitan ko na agad yan. Wala nang isip-isip. Ayan. So, pagpalit ko, wow! Hindi gumana. Hindi gumana mga boss. Kaya sinundan ko naman dito yung output niya. Ito yung output niya. Yan. Papunta yan dito sa volume. Ito na yung volume niya. Ayan o. Ayan yan. Papunta yan doon. Doon dito. So, sa volume, chinik ko yung volume. Bagong palit yan eh. Kaya pinul volume ko na. Teka lang ha. I-ano natin ha. I-ano natin. I-testing natin. O mag-audio trace tayo. Mag-audio trace tayo. Gamit yung mic. So naka-on yung audio tracer ko. Tapos dito ko sinaksak ko dito. Kasi wala siyang ano eh. Wala siyang tika lang, mahirap tong sitwasyon ko ah. Ilagay natin tong camera sa tamang lagayan o kaya stand. Ayan. 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 Ito yung pinaka ano niya. Hello, wala. Diba wala? Ngayon, ito yung pinaka input naman niya. Indikan natin. Hello. Sound. Gumagana. Isagad natin. So, try natin sa gitna yung pinaka-output na ng potentiometer. Hello. Sound kick. So, possible na may problema simula dito. Tanggalin muna natin. So, output dito. Tapos, ito na yung pinaka-output ng resistor. Pero, lahat yan, yung mga volume na yan, magsasama-sama din sila dito sa ano. So, possible na may tama yung resistor. Tika lang. Maingay yung ano. Patayin muna natin. So, nangyari dyan mga boss, tinanggal ko yung hinang. Mukhang hindi na nakakapit yung resistor. Yan o. So, nakabuko lang siya. Siguro mga boss, kung hindi dugtungan, palitan na lang natin yan. So mga boss, instead na hinangan ko lang to, hindi na umaabot yung paa, pinalitan ko na lang, ayan o, 22K. So ang kinabit natin ay 4 bands na 22K. Ngayon subukan natin kung gagana na yan. So nakasagad yung volume, gitna lang natin. Then saksak natin ulit. So okay na. Hello. So ayos na siya mga boss, at i-assemble ko na lang to. Yun lang ang sira, yung 22K. Yan lang pala sira oh. Hindi na gumana yung mic. Hindi na siya umabot, kumbaga hindi masyado kinapitan ng hinang. Okay na mga boss. So subukan natin yung mic. Ito. Solo. Mic 3. Yan. So ayos na. Dalawang speaker na yan. Yan isa. Yan. So ayos na mga boss, at hanggang dito na lang. So yung yung problema sa mic 735, gawa natin ng hiwalay na video. Pero sa mga kapanood ng full video, sabay din yun mga boss. Para kung sakali may maghanap, magbigay ng ideya, andun yung troubleshooting kung bakit walang mic. Yung eco muna hindi gumana. Plus yung mic 1 hindi gumana. May diskarte doon. Ayun na. Hanggang dito na lang mga boss, at chat ko na yung may